si mama nga mag-ampo palihog. Mang Ay, ikaw sige, mag-pray ta. Sige, mag-ampo ta, dalaygon og labing gamhanan ng mga Dios, amahan, nini kagabion dako ang among mga pagpasalamat nga kanimo sa imong kaayo nga ni kanamo sa tanang panahon. Salamat Ginoo nga imo kanimion na usab nga gihatagan og higayon nga magakita-kita kami pinaagi sa Zoom aron makatuon kami sa imong mga pulong, makapamati kami sa mga pulong usab nga igahatag ni Pastor Gamilong. Panalangin ni ang among panagtigom nining kagabihon amahan. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Very good. Okay. Kung nato may Bibles, basahon nato ning 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3 verses 13, 14, and 15. Chapter 3, verse 1 Corinthians 3, 13, 14, and 15. O, sige mang, murag ikaw ang naadra mama, dungga na mo. Ikaw palihog basa para nga madungga na mo imong tingog po. 1 Corinthians 3, 13, 14, and 15. Yeah, okay. Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of that sort it is. If any man's work abide which he hath dealt thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Okay, salamat sa pagbasa, no? It is a reminder for us nga ang kanang giingon gani sa 1 Corinthians 15:58, no? Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. No? Mao nang reminder sa ato sa 1 Corinthians 15:58. Ang labors nato is not in vain in the Lord. Everything that we do for the Lord is not in vain. Dili siya magbalik ang ni karon nga gabi gibasa nato kaning sa 1 Corinthians 13, naga-remind sa ato nga nay reward nga giandam ang Ginoo sa ato. No? Nasa unsa na ingon niya dira sa verse 14, if any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. No? Dahil lang nga kay ang akong hero diri naga-kuan pod. Sige kanta. Oo. Nagasabay sa sulti. Ganiha nag-adto ko dito kanday Ma'am Sara. Sila hero dito nga nangin friend nako. Kana ko pareho pod sa friend sa hero namo diri nga kuan kaayo. Very close. Karon sige kog sulti, sige po siya. Nagasabay siya og sulti pod. Ano siya? Ilom na siya kay may dulaan na siya. So kani no, mabalik kita diri. So ibig sabihin ang tanan nato nga ginahimo na para sa Ginoo, nagyoy siya kuan resulta, no. Siguro kung dili man gyud diri sa kalibutan sa tubangan sang Ginoo, dili gyud ang Ginoo makalimot nga ang tanan nato ang ginahimo tagaan gyud na niya og reward. Mo ni nga diri samtang niya pa kita diri, ang isa kanindot nga magamit nato sa atong kinabuhi mao ang paghimo sa mga butang nga makahimaya sa Ginoo. Kay mao kaning mga butang nga eternal ang iyang value. No? So ang paghago manggod, ang pagtrabaho na lisod, no, bisag asang area. Ganiya nakistorya kami ni Ma'am Sara sang kalisod sang mga teachers karon. Yang uban mura down pang teachers nga yahay sila karon nga pandemic kay tungod wala sila wala sila klase, pero kung imong tanawon di ilang trabaho terribly sa modules pa lang daan, no. So lisod bisag sang area karon ang mga nurses, no, frontliners nato, nagatrabaho sila og
labi na gid karon, no, ang iban nga mga empleyado tungod aning lockdown nakulgot gyud, ang uban naundang gyud ang ilang trabaho. Ang dole daw more than 8,000 kang mga empleyado ang ilang ibayaran na wala na gipabalik kay tungod sang lockdown, no. So ang trabaho diri lisod, diri sa kalibutan lisod, bisag asang area, bisan pa nga magtaas na imong ranggo, ma-promote ka na, ang trabaho sa secular world kuan gyud kaayo, lisod, no, dili siya lalim. Pero ang kanindot lang kung nagatrabaho ka, ang trabaho nimo diri rewarded gyud, no, may reward gyud siya nga pabuton. Kung empleyado ka, sweldo, sa nagataas ang imong ranggo, nagataas po ang imong sweldo. Kung magtrabaho ka sa balay, may resulta gyud. So mao ni ang reminder sa ato nga kung diri sa secular, diri sa kalibutan ng mga pagtrabaho nato na resulta, how much more ang pagtrabaho nato para sa Ginoo. So mao ni ang butang diri nga nabasa nato diri sa Bible nga ang ato nga work, no, if it abides, makaangkon kita og reward. And the only work that abides are those works nga dili material. Kaya ang mga material nga mga butang sa sining kalibutan, agi lamang, no, maglapas lang man siya. Pero ang mga butang nga langit nun, mao ni ang mga butang dili iya bisag i-test ni sa sang fire nga ginaingon diri, dili siya mawala, no? Dili siya hanaw, it will abide. So kung ang trabaho nato bilang Christians, challenge nato ani, no, bilang Christians, kung ang trabaho nato ingon diri will be burned with fire, mga masunog ng mga trabaho, ang salvation walay problema. Pero ang reward nato mao ning ingon niya diri, we shall be saved yet so as by fire. Kanang naluwas lang og gagod, tama lang nga naluwas ka. Okay lang man sa tuwa, wala may problema. Pero ang challenge sa tuwa, ni alaman ta diri sa kalibutan, why waste our time doing things that will not last forever. Una naman tayo kay gayunan para nang ginahimo nato karon. Kabalo ka mo, nagpakaning ginahimo nato, simple lang man Nagatuon kita sa Bible. Pero kabalo ka mo, ang Ginoo ni sa tunga nato karon, nagatanaw sa tunga ginahimo. Later on, ma-recall nato, no, kung mahuman na ni ang pandemic, mahuman ang lockdown, makatigom na kita nawong sa nawong, this will be part sa atong experience, no? Paano kita naka-learn ining online fellowship, online Bible study, online nga mga activities, nindot siya. Nga naman, ginahimo nato kani nga wala natong inalaw nga makababag ang sitwasyon nato para nga maghimo sang bulaton para sa Ginoo. And I believe nga ang Ginoo gyud mao gyud ang mag-reward sa ato. Diri pa lang sa yuta, may mga reward na ang atong mga paghago, no. In fact, I am very grateful karon nga adlaw nagadto ko dito sa kay Bimbim na ay blessing. Dako kaayo nga blessing gyud kay dako ang matabang, no, sa ato nga mga ginatubang sa adlaw-adlaw. So ang mga allowances, ang mga love gifts, mga kindness, no. Before ko nag-adto dito na isa kayong people sa Santo Niño nga nag-invite sa mua. Unya, pastor, kadto ko mo din sa Starbucks kay nakoy blessing, ilibre ko kamo. Nakalibre kami kape sa Starbucks. Blessing nga may una na gani. Pagka human, nagdali ko dito adto sa Dinisolidad, na blessing po nga kanang nga blessing, yung solid yun, kidako kayong matabang. No? So, diri pa lang daan. If we become faithful, no, maghimo kita sa bulaton sa Ginoo, God will find a way to bless us in this life. Pero ang nindot pag yun, in the life to come, naapag yung reward, no? Naapag yung
giandam ang Ginoo nga mga reward sa ato. Siguro I don't know kung na-share na nako sa inyo ha. Pero karon nga gabi gusto na ko i-remind sa ato that there are a lot of things God has prepared for us when judgment will come to the believers. No? Ang unbelievers na sila judgment pod. Ang mga tao nga wala nakakilala sa Ginoo, ang ilang judgment is separation from God. No? Mo nang pinakamasakit. Mo na nga as much as possible sugong pa lang sa kinabuhi nato diri sa kalibutan, ginatinguha nato nga i-introduce si Jesus Christ ngadto kanila. Because when judgment come, kag wala sila nakaangkon og personal nga relationship sa kay Jesus Christ, ang pinagyan nila ka madangatan mao ang eternal death nga ginaingon. And that is tantamount to eternal separation from God. Pero kita nga mga Christians, naabot tay judgment. Morning nabasa ganyan ni mama nga, every work that we do will be judged as Christians. And we will receive a reward if our work is tantamount to ingon diri gold, silver, mga ingon ana, mga butang nga dili masunog sa kalayo. Ang gold, silver, and precious stones diri dili ni sabot mga material, no? Mga butang ni siya nga gina-compare sa Ginoong halaga sa iyang atubangan. So karon may mga verses diri nga gusto na ko basahon karon nga gabi para sa pag-remind sa tuwa niini nga mga rewards na pwede nato maangkon, no? Og kinsang naa diri karon okay, si VJ siguro ang unahon ako request. Jay, naa ka diha? Naa, Pastor. Okay, palihog basa sang 1 Corinthians 9:25. 9:20. 1 Corinthians 9:25. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. So, unang isa ka verse nga nag-remind sa ato nga na incorruptible crown. Kaning every man striveth for the mastery is temperate in all things. Ang mastery diri evident ni siya sa pag-appeal sa mga contest, no? Mga dula. Kani nga ang tao nga nag-appeal sa diri lumba tapos iban pang mga klase sang contest, no? So ingon dira ang kana nga contest nga naga-strive for mastery, pag ingon niya nga temperate in all things, controlled, no? Gina-control niya, gina-subject niya yung kagalingon sa mga butang nga makahimo sa iya nga kaning qualified, no? Makahimo sa iya nga naipuruhan nga magdaog sa kung unsa man nga dula, unsa man nga contest nga iyang iapilan. Diri lumba ang lumba sa dagan running contest ang illustration diri ni Paul. So ingon niya kani sila naga-practice, no? They subject their bodies, they become disciplined para nga makadaog sila, no? So kung ikumpara nimo na spiritually, kita pod may mga disciplines pod kita sa atong spiritual life para nga atong kinabuhi mangin qualified pod og magdaog sang corona. Ang crown diri nga ginahandom sang mga athletes is ingon ni Paul corruptible, no? Kanang mga medals, trophies, mga prizes, no? Sa ilang nga time ni Paul ang kasagaran nga ginahatag nga crown recognition lang no? Mo nang laurel gani nga ginaingon nila. Ang laurel, kung mag-ingon ka nga laurel sa time nila Paul, equivalent na sa honor na ginahatag sa winner. So ginabutang na nila diri sa ulo pod as a crown, no? Ug sa panahon nato karon, ang ginabutangan lang sang crown nga magdaog katulang mga Miss Universe, mga nana, no? Kasagaran sang mga nagadaog ng mga sa mga contest ang ginahatag karon medal, gold, silver, bronze, no? Mo nang ginahatag. Ingon diri ni Paul kani sila naga-practice, naga-diet, naga-exercise regularly
para nga ang lawas nila mangin qualified nga dili sila mapildi sa ilang apilan ng mga dula. Kita pod nga Christian singunana pod. Gina-try nato nga i-discipline ang atong kaugalingon nangin butanan kita. Gina-try nato nga ang atong kaugalingon mapalayo sa sala, dili kita magbuhat sa mga butang nga dili maayo. Kay naa kita ginapaabot. Ang crown nato diri is incorruptible crown. Crown nga dili siya madunot, dili siya mawala, dili makawat. Morning crown nga hatag sa Ginoo sa mga Kristohanon nga gintry niya yung kaugalingon nga mangin temperate, no? Nga mangin kaning na self-control gani. No? Sahay kung ang tao wala self-control, pagusto na lang siya. Kung masuko siya, birada. Kung dili niya gusto ang isa ka butang sa pagsulti, diretso pod. So, walay control sa kaugalingon. Pero kung Christian kita, mao ning isa sa mga butang. Dili lalim ang mag-control sa atong kaugalingon para dili kita makahimo sang sala. Pero kung mahimo nato kana as Christians, ang atong kinabuhi is qualified to receive an incorruptible crown. Mo nang ihatag sa Ginoo sa tuwa. Crown nga dili siya madunot, dili madulunton nga crown. Mo nang isa sa mga rewards nga giandam sa Ginoo sa tuwa. Noon sa kanindot, no? Dili sa kalibutan kanang usahay kani mag-ingog kang ay lami na gid kayo ikuan. Labi na gid sa mo ang mga lalaki, no? Lami na gid kayo sumbag ba no? Pero kung makontrol nimo imong anger, ang imuhang pag-burst out sa imong balatyagon para nga dili ka makahimo sang butang nga daotan. Naay korona nga nagahulat sa imuha. Ano nang isa sa mga nindot nga kinabuhi sang Christians nga ngano nga makita nato mga Kristohanon butanan kay tungod nga naa sila self-control. O kung kanhimo nato sa atong kinabuhi despite sang daghan nga mga temptations nga mag-burst out kita sa pakasala maghimo sa mga butang nga dili maayo, may nag-aandam nga reward sa ato. Incorruptible crown. Mo nang giingon sa 1 Corinthians 9:25. Okay? Ikaduha nga verse is in James 1:12. Okay? Kinsang naa si Joy? Kinsang naa pwedeng magbasa. James 1:12 o Revelations 2:10. Duha ni ka verse, no? James 1:12. Sige be, James 1:12 unahan. James 1:12. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Revelations 2:10. Revelation 2:10. Revelations 2:10. Revelations 2:10. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Crown of life. So in these two verses, makita nato dira ang gi-promise. Ang gi-promise, crown of life, no? Endurance against temptations, no? Ingon diri you shall be tested, you shall be tried, you shall have tribulation. These are trials, these are sufferings, no? Sa kinabuhi nato diri sa kalibutan, whether we like it or not, no? Ang kaning pandemic karon grabe nga testing ni, no? Grabe nga trying circumstances sa kinabuhi nato. In fact, daghan nagpanic, daghan unfortunately madunggan at sa balita nga naay mga wala gyud naka-survive, no? Nag-give up. Naay iban nga physically na down gyud, no? Ang depression, wala maka-survive, no? Kabalo ka mo sa Christian life nato, isa ka ni, no? Sa mga temptations nga magpalayo kita sa Ginoo.
Pero ang challenge diri sa to, if we remain faithful even unto death, na a crown of life. Ganiha, sa to ganiha, incorruptible crown. Sa mga disiplinado nga mga Christians na ay incorruptible crown. Kani sa mga Christians nga nag-atubang sa mga testings and trials and sufferings in their lives, they remain faithful unto death, na ni crown of life nga giandam. Ang suffering Christians, usahay mao ni, no? Naay mga taong ginabatikos sa sayang Kristohanon kay ingon nila nag-Christian ka gantos lamang kagihapon. Di ba? Sabi na ako kung Christian ka na hayahay lang, no? Haruhay ang kinabuhi sa mga Christian. Kay daghan kay mga Christians nga malipayon. Sama sa mua, no? Kami ni Pastor Yofre, magkitaay kami bisag unsa nga problema, makakadlawan na gyapon, no? So, hindi mo mabatyagan nga may problema. Ganiha, naa kami amigo nga gi-interview sa dito sa Manila na gi-online nila ang interview sa mag-asawa nga pastor. Mo na, no? Makita nga sa ilang malipayon bisan pa nga ingon nila makita lang na niyo sa gawas pero actually sa sulod may mga struggles man, no? Pero mao ning giingon sa uban, no? Nga may mga Kristiyano no sahay nga arang ka kanang murag ang uban dili maka palapit sa Ginoo kay ang ilang kinabuhi naga-struggle, no? Naga-antos may mga Kristiyano so iban nga unbelievers dili sila magpalapit sa Ginoo kay ingon nila mao lamang gyapon di ay kung Kristiyano di ay ka may antos man gyapon dili ka mag-Christian mag-antos man gyapon. Ang ilang logic baliktad. Di ba? Kung ang logic nila nga kung mag-unbeliever ka, antos lamang kagyapon. Mag-Christian na lang, kaya bisag nag-antos na ang Ginoo. Morning comfort na to. Nga bisan pa, nga mamatay kita nag-antos, nga dili lang kita magbiya sa Ginoo, na ay ginapaabot nga crown of life. Wala nindot kay ang pag-antos nato diri wala niya nga ingon nga meaningless Ang pag-antos nato diri ginatan-aw na sang Ginoo. Di kung Christian kita, unya nagaantos kita, ayaw guna-una nga hantod sa hantod magaantos na lang kita. Magaabot ang panahon kung kuhaon na kita sang Ginoo diri, unya magatubang kita kaniya, diha na madawat nato ang crown of life. Unsa kanindot nga sa ang tanan nato nga mga pag-antos, pagapulihan sang Ginoo sang reward nga korona sa kinabuhi, no? Crown of life. Ang mga Christians nga wala nagaantos nining kalibutan, dili sila makadawat nga nga crown. Kaya wala man sila nagaantos kaning crown of life para ni sa nakaagi sa mga trials, tribulation, tapos ingon diri may mga prisons, may mga sufferings para sa Ginoo. Pero nabasa naman nato sa Bible, no? Sa labi ni sa Old Testament na ay mga Christians dira ang life ni Joseph moong gipamalandungan namo sa labangan last Sunday. Ang mga misfortunes, no? Nga iyahang nadangatan later on nakaangkon pod sang reward, no? Misfortunes mga kadimalasan. Una na tun-ana mo, Joseph is a favored son but hated brother. He also was falsely accused. He was a forgotten friend. No? Kalimtan sa sayang amigo. Pero katong tanan, giantos ni Joseph. Wala siya tingog eh. Wala siya nag-react. No? He responded to these trying circumstances with silence. Kay kabalo siya nga ang Ginoo pauban niya. So later on, gi-bless siya sa Ginoo, nahimo siya nga second hand sang Pharaoh. So sa tuwa pod kung nagaantos kita sa pagkakaron, ayaw lag kabalaka, no? Ayaw lag biya sa Ginoo. Kay nganuman, after time tagaan ka sang Ginoo sang crown of life. So no, ang una ang sa ganito, incorruptible crown para sa mga disciplined Christians, mga disiplinado nga mga Kristohano. Crown of life sa mga Christians nga nagaantos, no? May inantuson.
barog nga maligkon nga wala nagbiya sa Ginoo bisan pa nga nakaagi sila og mga pagsulay sa kinabuhi, pag-antos. So kung naay may Christian nga nag-antos, ibig sabihin gusto sa Ginoo nga malampasan niya kana kay gusto sa Ginoo matagaan siya sa crown of life. Third nga verse nga atong basahon is in 2 Timothy 4:8. 2 Timothy 4:8. Naay lalaki nga kauban nato karon kinsang naa diha? Wala. O, sige, kung kinsang makauna basa palihog. 2 Timothy 4:8. 2 Timothy 4:8. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. Yun, very good, no? Crown of, ano na? Crown Crown of righteousness. righteousness. No, korona sang pagkamatarong, no? So ang tagaan ning crown of righteousness na dira sa kwan mismo, no? Sa iha mismo nga description sang crown of righteousness. So ibig sabihin ang Kristohanon nga nagakinabuhi sang matarong nga kinabuhi makaangkon og korona sa pagkamatarong, di ba? So ang atong kinabuhi nga matarong sa sining kalibutan naay reward. Kayo ganauna nga kung matarong ka diri sa kalibutan, expectaran kabalo kamo usahay kani, no? Bisag pag kinabuhi kita nga matarong usahay na gyud mag-accuse sa tuwa nga dili kita matarong, no? Di ba? Unsa ganing kinabuhi nga matarong? Kinsay maka-explain? Kanang kuan. Kinabuhi nga matarong kanang wag og against sa kabubuton sa Ginoo. Yun, no? Ang iyang ginahimo kanang mga butang gyud nga dili makalapas sa kabubuton sa Ginoo. Ang matarong manggod nakaangot siya sa law, no? Sa kasuguan, no? Mangin righteous ka lang if you do things nga dili lapas sa kasuguan. Mao nang ingon nga right, no? Right, tama. Sa imong kinabuhi nasa tama kanunay. Dili man na siya nato ma-perfect, no? Kay wala man gyud sa tuwa diri siguro nga ingon nato wala kita sala. No? Pero kaning righteous life man good, ginatinguha gyud nimo nga makita ang imong kinabuhi nga dili gyud siya salawayon. Kung unsang ginaingon sa Ginoo, unsay command, unsay mga encourage sa tuwa nga buhaton, ginahimo nato ang di ba ang 10 Commandments kung imong mapansin, puro na siya tanan halos tanan negative, di ba? Thou shalt not have no other gods before me. Thou shalt not bow down into any other image, no? Thou shalt not make any graven image and bow down to him. Unsa pa na? Kinsa pa na kainomdom na? Ang positive lang gyud nga command unsa kani? Thou shalt keep the Sabbath day to keep it holy. So ang positive lang nga command ang Sabbath day nga kinahanglan na ipanumdumon gyud, no? Remember the Sabbath day. Pero the rest halos tanan kuan na no? Negative daw. Humana na, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not covet, Shalt not bear false witness. Yeah, thou shalt not bear false witness. Ang false witness unsang buot pasabot na, di ka dili mo saksi og mga bakak. Yan, dili mag-chismis ang tendency man gud ana, no? Tanan sa ating Commandments, tanan nga area sa atong kinabuhi. Tapos gisum up na ni Jesus sa duha lang. Positive, no? Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart,
with all thy soul, with all thy mind, with all thy strength. Tapos, ang ikaduha, love your neighbor as You love yourself. Oh. Kaya ana man gyud na, if you love your neighbor, you will not kill him. If you love your neighbor, you will not steal anything from him. If you love your neighbor, you will not covet. Ingon ana, no? You will not bear false witness. So, dili makita na tong righteous life mo nang kinabuhi nga butanan. Ang kinabuhi nga disiplinado, ginahalungan niya yung kinabuhi. Ang kinabuhi nga faithful, bisang nagaantos, nagapabilin siya sa pag-alagad sa Ginoo. Ang kinabuhi nga righteous, mo ni kinabuhi nga butanan, dili sa lawayon. May reward po di ay. Di ba kabalo ka kung righteous ka, matarong ka, ang mga tao magtahod man sa imo, magrespeto. Direct na siyang result sang righteous life eh. Tao mag-look up sa imo, kung nasa sila'y problema, ikaw ang inapalapitan, kaya nakita nilang kinabuhi mo, tarong mo. Kung naay mga gubot, ikaw ang ginatawag. Ginuulan. Kanahimo kanila nga example. Ikaw ang gina-look up nila kay nindot ang imong kinabuhi. Dinila na sa kalibutan, dito di ay sa langit, maabot ang time, tagaan sang Ginoo sang unsa nga crown? Crown of righteousness. So tatlo na ka-crown, no? Unsang una? Incorruptible crown. Kaduha, crown of righteousness. Ikaduha, crown of Incorruptible crown. ang una, incorruptible. Crown of life. Yaon, life. So, ang ikatatlo, crown of Righteousness. Righteousness. crown. Crown of righteousness. Yan. Ang una, unsang una? Incorruptible crown. Ikaduha, crown of Crown of life. Crown of life. Crown of righteousness. Of righteousness. kaapat. 1 Peter 5:4. 1 Peter 5:4. First Peter 5. Okay. Be, kinsay makabasa? And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Yun, mo na yung kaapat. Unsa? Crown of Glory. glory. Wow. Incorruptible crown, crown of life, crown of righteousness, crown of glory. Kinsa daw maghatag dira sang crown of glory? The chief shepherd. Kinsa ning chief shepherd na to? Si Jesus Christ, no? Siya ang chief shepherd. Ang iyang tagaan diri sang crown of glory kanang mga shepherd. Siya man ang chief. So mga shepherd mo ning tagaan niya sang crown of glory. Kinsa may mga shepherd sa ato diri. Diri sa ato nga kinabuhi sa kalibutan. Kinsang gihatag sa Ginoo nga shepherd nato. Pastor. Yan, kaning mga pastors, no. Sila ang gina-considered nga shepherds, under shepherds. Si Jesus ang chief shepherd. Ang iyahang mga under shepherd mao ni ang mga pastor. Actually, ang word nga pastor, no, kanang word nga pastor, ang buot pasabot ana is shepherd. Magkalantay, no. Mo nang ingon nga pastor kay tungod nga siya ang nagadala sa mga sheep dito sa pasture. So nahimo siya nga pastor kay siya ang shepherd, no. So ang nindot diri ang naga-shepherd sa mga anak sang Ginoo nining kalibutan, naa di ay ginapaabot nga crown of glory. So ang pastor, ang trabaho sang pastor is to watch over the flock, no? So ang morning trabaho namo magtudlo. Pero kabalo ka mo ang pinakadako nga trabaho namo is to pray. No? Kaya wala magig kami sang mahimo gid ng mga pastor kung dili namo itugyan sa Ginoo. Pero kabalo ka mo, dili lang ni siya mga pastor lang kanang ginaingon nato gani quote unquote nagatrabaho sa church. Kabalo ka mo ang mga naga tudlo pod sa uban.
For example, Christian ka na, nakilala nimo si Jesus. Tapos naiiban ng mga Christians nga imong gina-disciple, ginatudloan, no? I-example na nako si Joy, no? Ambot kung napansin ninyo, mao po ning i-try nako kung makabalo ko aning mga pasikot-sikot online, mag-post sa Facebook. Hindi ko kayo nag-react, wala ko kayo nag-reply, kasi nag-post pod. Tanaw ko, no? Mapansin ako si Joy, isa sa mga indot kayang iyang devotional, no? Gabi man siya ng devotional or buntag ng devotional. The devotional of the day niya gina-share niya sa Facebook sa ato apod nga true. One way na siya sa pag-lead sa iban nga ship sa pagtubo kag sa pagkaon pod sa ilaha nga mga spiritual life. And that is also shepherding the flock. So karon ang challenge nato sa ito is kung knowledge nga pwede nimo ma-share sa uban nga naga-struggle sa ilang kinabuhi nga Christian, i-try nimo i-share. Kay kabalo ka maka-encourage man na sa iban nga mga karniro sang Ginoo, sa iban nga mga tupa. One time I remember, no, na-recall na ko one time sila Ate Virgie, kinsa pa to nakauban sila siguro to nag-uban sa Pulumulok, no? Kay numdum ka to Ate Virgie, ang gikanta ninyo unsa to? Tupang Pangligaw. Pangligaw, no? Unay numduman nito. Na very first pa sa kuha kay kana nga mga moments usahay mag-uban ka mo sa ministry mga na dili na sa dali makalimtan ma-recall. Dugay naman to, wala pa tong pandemic. Hapit na tuig. Pero nanduman ko, Tupang Ligaw, no? Through that song, ang mga tao nga nagapaminaw, labi na gyud ang mga Christians, ma-remind sila na kung wala si Kristo sa ilang kinabuhi, para silang tupang ligaw, no? They are sheep na who have gone astray. And only the Lord Jesus Christ can bring them to the fold. Pero kabalo ka mong nindot kita nga nag-share niya na nga mensahe, bisan pa nga through songs lang or through the verses that we share, nga magamit para nga ang iban nga mga sheep ni Jesus Christ magpalapit sa iya, na i-reward di ay kana. You are becoming an under-shepherd of the Lord. Kaning discipleship nga trabaho, dili lang ni para sa amuang nga mga pastor. It can also be done by every child of God nga he makes himself available para nga magpagamit. Aron nga malid po niya ang iban nga mga Christians palapit ngadto sa Ginoo. Mao nang kanunan ako gina-appreciate kay Joy, no, ang inahimo. Nag-serve siya nga encouragement para kanato. Siguro kung dili lang tungod ni sa ilaha nga faithfulness, no, si Joy sa pag-encourage sa tuwa, ang ministry labi na gid karon nga pandemic daghan kayo na nga na kuan nga nawala, nagluya. Pero salamat kay maka-encourage kita sa isa. Mo nang challenge na ako sa inyo. Kung may nakita nga mga Christian nga nagluya, i-encourage na to. Kaya nga naman, nagasilbi kita nga guide sa mga sheep sa Ginoo. Mga tupa kita, tupa sa fold sa ato nga Ginoo. So ang nindot diri kay ang saad niya sa tuwa, maghatag siya sa crown of glory kung himuon nato atong bahin nga mag-lead pud sa uban. Ang iban nga mga sheep wala pa sa fold. Wala pa sila nakakilala sa shepherd ni si Jesus Christ. Kabalo ka mong nindot, kung ang atong kinabuhi gamito nato para nga naay mga sheep nga makasulod sa fold sa Ginoo. Pwede ninyo na mahimo. Pwede ninyo, kabalo ka mong nindot, kung may consciousness ka, no, nga gusto nimo magpagamit sa Ginoo nga mangin blessing kinabuhi mo sa uban nga Christians. Kay reward nga nagapaabot. Diri pa lang daan, rewarding na kayo kung naay Christians nga na lig-on nimo, natabangan nimo nga dili siya mag-give up sa Ginoo.
karon ang ginahimo na to mao ni, no? Gina-encourage ko kamo nga sige lang. Let us just keep serving the Lord in whatever way we can. Kay ang Ginoo nagatanaw man sa tuwa. Dili niya kita pabayaan eh. Ang kanindot lang sa Ginoo kabalo ko mo ang nindot sa iya. He has given us freedom to choose. If we choose to forget him, if we choose to go away from him, if we choose to just leave the Lord out there, ang Ginoo dili man niya magpirsa sa tuwa. But if we decide to obey him and to serve him, to be a blessing to others, mao nang nindot. Kaya ang Ginoo na giandam nga reward alang kanato. Niya, he will give a crown of glory. Glory. Mao nang ang iyang giingon dira sa verse First, 8. Dira sa 2 Timothy 4:8, di ba? Mao nang ingon niya, not to me only, but unto all them that love his appearing. So kaning crowns ni hatag sa Ginoo, dili lang para sa kay Paul, kundi dili sa ato apod na nagasunod sa iyang agi. So ingon diri ni Peter, ang chief shepherd magaandam sang crown of glory para sa atoa nga ginagamit niya para sa pag-lead pod sa uban ng mga sheep pakadto ngadto kaniya. And ang kanindot, it can be done by any one of us. Kami nga mga pastors are expected to do that, no? Itong mauna ang duty kung sa kuan pa responsibilidad namo. Una nga salamat ko sa Ginoo kung ang ato nga ginahimo nangin blessing sa inyo ha, makalig-on sa inyo ha, kalipay gyud nako kana. Pero ang ako pag challenge sa inyo, other Christians, kung unsa ka mo kalig-on, challenge pud ang uban nga magpalapit pud sila sa Ginoo para nga ang imong kinabuhi mangin guide pud ngadto kanila. Daghan karon ni labi na gid sa panahon karon daghan na gid kaayo nga gusto nila magpalayo sa Ginoo, wala na sila nagahandom pa kay tungod sa kalisod sang pag-alagad sa Ginoo karon nga panahon. Churches no had been closed. Businesses karon pasalamat kita kay nagahinay-hinay na, no? Ingon sang kaistorya na ko ganiha nga young people ingon na ang WHO nga si Ma'am Sarah siguro to nakaingon. Nag-ingon na ang WHO nga ang virus naghina na karon. Mo ta mo na istoryan ganiya kay si Trump, no, President Trump. Na positive siya 3 days lang nag-ayo na. Subot pasabot ang virus to naghina na. So ginahuna na nila nga iluwagan na kaning ato nga mga protocols karon. Kay dili na kaayo tapos labi ni gyud kay naanay vaccine daw nga ginatrabaho. Ang problema lang sa vaccine kay ingon nila base kung 666 pero dili man ang vaccine solusyon sa virus, no? So kabay pa nga hatag kana sang kasulbaran ining atong sitwasyon, no? So apat, no? Sa to crown of incorruptible crown, Incorruptible crown, crown of life, Crown of crown righteousness. of righteousness, and crown of glory. glory last. Last. 1 Thessalonians 2:19. 1 Thessalonians 2:19. 2:19. Sige be, palihog be. 1 Thessalonians 2:19. 2:19. For what is our hope, or joy, or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ as At at his coming? coming. Tapos Philippians 4:1. Philippians 4:1. Philippians 4:1. Philippians 4:1. Sige ma'am, pakibasa. Ako sa pangitaon. Ayo. Ako pa po isang. Screen share si Bim. Na. Bim, ikaw Bim. Screen share. Naga-screen share man siya. Ayo, na dire, mabasa man dire. Philippians Sige. 4:1. Sige. Philippians 4:1. Therefore, my brethren, dearly beloved and longed for,
my joy and crown. So stand fast in the Lord, my dearly beloved. Yun. My joy and crown. Mo ni ingon niya sa Thessalonians, kinsa ang crown ang mga Christians, no? Mo ning last nga crown, no? Crown ni siya sang mga anak sang Ginoo nga nakadala sang isa ka tawo sa knowledge of salvation. Crown ni sang ginatawag nato nga mga soul winners. Ang atong pagka-soul winner, naga-share kita sang gospel, na kita'y madala sa tilan sang Ginoo, mga unsaved sila, wala sila makakilala kay Jesus, pero nasira nato sila o nakakilala sila sa kay Jesus, they become our crown of rejoicing. No? Crown of rejoicing. Rejoicing. Mo nang ingon ganito sa Philippians 2:19, who is our crown? It is you, Christians. Ang mga Christians nga nakadala sang uban nga mga tao nga nangin Christian pud sila, makaangkon sila og crown of rejoicing. Di ba ingon ni Jesus Christ one time sa Gospels, ingon niya, there is many angels, no, rejoicing over one sinner that repented. Kung naay isa ka makasatala, isa ka unbeliever nga magkilala kay Jesus Christ, magdawat sa iyaha, magbasol sa ilang mga sala, o tuo sa kang Jesus Christ, nga makaangkon siyang kinabuhi nga walay katapusan, na ay daghan nga mga anghel sa langit ang maga-rejoice, magakalipay. Munana, isa lang katao, isa lang kakalag, isa lang ka makasasala, na magpanumbalik sa Ginoo, daghan kayong mga anghel nga nagakalipay sa langit. Many angels is rejoicing. Now, ang kanindot pag yun, kay pag-aabot sa time, sa judgment sa tubangan sa Ginoo, katong mga anak niya nga nagdaog sang uban pagkakalag, makaangkon og crown of rejoicing. Rejoicing. Sa Proverbs 11:30, di ba? Ang ingon sa Proverbs 11:30, the fruit of the righteous, Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. He that winneth souls is wise. Winning a soul requires wisdom. But it is already wise, a wise decision to win a soul. Kung magdaog ka sang kalag, no? I-share nimo ang gospel, tabangan nimo ang Ginoo nga tabangan nimo ang tao nga makilala niya. Soul winning na. So mo nang gingon dira, he that winneth souls is wise. Dili lalim ang magdaog sang kalag, pero kung makadaog ka sang kalag, na ay crown of rejoicing nga nagahulat. Ang every soul that we can win for Christ, blessing ka na. Kabalo ka mo, naikanta nga ang iyang title, Thank You. Sa langit, kung nagpagamit ka sa Ginoo, na magpalapit sa imuha ng mga tao, nga wala nimo makilala, kung mag-ingon nga thank you. Tungod ang imong kinabuhi, gigamit nimo para nga madala sila palapit sa Ginoo. Daghan nga mga pamaagi, kaning inyo nga giving, ang inyo nga faithfulness sa pag-alagad sa Ginoo, ang inyo nga pag-share sang gospel, mga pamaagi ka na nga may mga tao nga malabot sa kaluwasan, maabot sa maayong balita sa kaluwasan. Siguro na-share na ko one time sa inyo, wala lang yun ako na sige gyud og follow up, nga one time naka-share ko sa inyo nga naay mission work dito sa Guimaras, nga gisugdan sang isa sang akong mga Bible students, ang bana og sila nga duha, si Pastor Mark ug si Suli Joy, kilala man na ni Joy, no? Nag-start sila og ministry, ingon niya pastor, tabangi kami, no? Itabangi kami, we will do a mission work, mag-start kami og pioneering work diri, i-include kami sa inyong prayers and consider us as missionaries, no? So one time na share na ko sa inyo nga
makatabang kita sa ila sa pag-pray, and at the same time kung may mga financial help na matabang nato as a mission, manginbahin ka na, no? Karon na salamat sa Ginoo kay ang isa parts ang inyong giving gina-share nako sa ilaha o bilang mission fund na to. Salamat sila. Karon naga-start sila o naga-train sila sa mga young people para nga mag-soul winning. Diri sa atong church wala pa gyud nato siya matry, pero later on matudluan nato, matun-an nato paano mag-share sang gospel sa uban. Unsang iyang crown of rejoicing. ang kalag nga madala nato sa Ginoo nagahatag sa ato asang kasiguruhan nga naa kitay crown of rejoicing. 5 crowns. Unsang una? Incorruptible Crown. crown Crown of life. Crown of righteousness. Crown of glory. Crown of rejoicing. Kapay pang mangin worthy kita sa pagdawat niya ng crown. Ingon siyang uban, bisag walay crown, basta save, okay na siya. Okay lang man. Pero mas hindi siguro nga save na kita, niya naapagid kitay crown, naapagid kitay reward. Ibig sabihin nga habang naa kita diri sa kalibutan, nagamit nato ang atong kinabuhi para sa paghimaya sa atong Ginoo. We are saved because of God's love for us. He sent the Lord Jesus Christ. And the Lord Jesus Christ shared to us the gospel. And gospel is Christ died for our sins, He was buried, He rose again the third day for our sins. Ug kanang gospel tantamawon sa atong kaluwasan. Ug kani nga kaluwasan nga naangko nato samtang naa kita diri sa kalibutan, pwede nato i-share sa uban. Kay kung ang kinabuhi nato mangin blessing para sa Ginoo, na sige andam ma-reward ka nato. Actually, diri pa lang sa kalibutan kung nagpagamit na kita sa Ginoo, diri pa lang malipay na kita. Unang kanunay nato gina-remind sa atong kaugalingon, only Jesus can satisfy our souls. Walay katagbawan sa iban pa nga mga butang. Daghan kay mga butang nga makalipay, makahatag og kalipay kanato. Pero labi na gyud kita nga malipay kung ang mga butang nga gina-enjoy nato, mga blessings nga gina-enjoy nato, kanunay nato i-relate sa atong relationship sa Ginoo. Then we can always say that Jesus is our satisfaction. Ang kanindot lang sa atong Ginoo, ay samtang ginahalad nato atong kinabuhi sa iya, nagandam po siya sa pag-bless ka nato. Let us always remind ourselves sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, mao pa na akong gusto i-share sa inyo karong gabi. Hopefully, nakahatag og excitement sa inyo sa Christian life nato. Nakita ginapaabot nga reward. Here on earth, rewarding ang kinabuhi nga Kristohanon nga faithful, and later on sa atubangan sa Ginoo, it is also rewarding. Very rewarding. There are 5 crowns, no? Incorruptible crown, crown of life, crown of righteousness, crown of glory, and crown of rejoicing. Kabay pa nga kana nga mga crowns maangko nato sa pagbalik ni Jesus Christ. Kabay pang kinabuhi nato, alungan nato, himuon nato nga blessing ato sa uban, bisan pa nagaantos kita, magpabiling kita sa pag-alagad sa Ginoo, i-share nato ang gospel para nga pag-abot sa atong Ginoo, preparado kita sa pagdawat sa atong reward. God bless sa inyong tanan karon nga gabi. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. And that's what, Pastor. Tama, na questions, na gusto i-share, na prayer request, anything gusto ninyo i-impart before we pray, before we close in prayer, pwede ninyo i-share. Ito na to emoji. Okay. Siguro prehan nato ang isa kag isa, no? Ang kaning atong sitwasyon, prehan nato. Dili kita makalimot to pray for our health, no? Last week, the other 3 weeks ago sa Labangal na igsuon nato nga
gi-swab test kay tungod naka-contact siya sa positive, sa nag-positive, no, sa GMC. Salamat kay na negative na, no. Salamat sa Ginoo. Please include sa inyong prayers ang akong ig-agaw. Si Faith ang iyang pangalan, na nangin positive po sila, na quarantine sila, na confine sila. Nakagawas na sa ospital the other day, katong Saturday, pero samtang naa sila sa ospital, nga gina-quarantine, gina-treat sila, ang ilang tatay nagdaliwan, ikuha sa Ginoo, namatay. So please pray for comfort and strength, no. Si Faith ang iyang pangalan, Faith Aragon. Igagaw na ko. Dili manginumduman ang pangalan, pero dali naman panumduman kay Faith man. Igagaw na ko. Please Faith pray for Aragon. comfort. Munta naka-schedule kami magbakasyon next week. Pero wala man dayon kay tungod nining atong mga lockdowns. So help us pray nga ma-rebook na mo o padayon ang makabisita kami dito sa among parents po. Gulang-gulang na po sila, and naghandom kami nga makabisita sa ilaha. So help us pray for it. I-include na lang nato, no, si Pastor Marcelo sa Malapatan. Naghandom gid siya nga maka-fellowship sa tuwa pag-usab diri. Thanksgiving nila unta karong katong Domingo, no, October 18. Pero wala madayon kay tungod nga ang mayor dito sa Malapatan na kuan pud to, no, murag na quarantine pud sila dito. So karon nagbalik man ang ilang MGCQ, pero they are required sa mga health protocols. So ang ilang church wala gid nakatigom og maayo. Na-postpone pud ang ilang Thanksgiving. Pero ang puan nato, no, ang Ginoo magauban pud sa ila sa work dito sa Malapatan. Ang atuwa pod, no, pangamuyuan nato ang mga plano after sang pandemic, after sang lockdowns, kung paano nato mabalik ang ato nga buluhaton ug ma-encourage katong uban nga dili maka-join diri nga makahimo kita usab. Labi na gid ang building project sa ato nga tigumanan, kabay pa nga ang Ginoo magtabang, no, nga ma-plaster siya. Okay, so far mao nang mga alampuanan, no, kami kadugang. Puan nato, Ampo po na to tong mga kauban nato pastor nga wa na takabalog asa na ron sila. ang plano nako kung magluwag-luwag na ning kuan nga mabistahan labi na gid dito sa Kalumpang, no. Gani sila Inday Carrio ba? Kanday Inday, kanday Sila Carmen. Lablab, no, sila Ate Carmen. Bisan si Ma'am Nora, di ba, birthday niya? Karon. Birthday niya, no? Happy birthday lang, no? Wala sa siguro, no? Asya bisita. Sa kuha na lang ta sa Facebook, mag-greet. So kung wala naman yun, no? Mag-close kita sa pag-ampo and parang makapahulay po ang matagusa. Let us pray. Yes. Our most gracious and mighty Heavenly Father, kabay pag Ginoo kani nga mga pulong nabasa namo gikan sa imong pulong Ginoo sa Bible, mga verses nga naga-remind sa amoa ang tanan nga mga ginatubang namo diri sa kalibutan dili Ginoo kawang. Kung ihalad namo sa imo tungod Ginoo nagatan-aw ikaw. Nakita nimo Ginoo ang amo nga mga inatubang karon labi na gid ining panahon sa pandemic, Ginoo. Daghan kay sa mo ang naapektaran. Tabaw na gid ang among relasyon sa imo, among spiritual journey, Ginoo. Salamat nga mga anak nimo nagapadayon sa gihapon. Saluyon ining mga pagsulay, saluyon ining mga kalisod Ginoo sa paghimo sa imong bulaton. Salamat ni ining technology, salamat sa kay Tibimbim Ginoo nga naghimo niini. Salamat sa kay Joy nga nag-una ni ini. Salamat sa kay
Grace o Brother Jing nga naga-support. Salamat ni Mamang, sila Ate Virgie, sila Ma'am Sara nga nagapaluyo po din Broton. Nagaampo kami Ginoo na ikaw gyud magauban sa matag usa ka namo. Pinagigino kay Ma'am Nora nga naga-celebrate siyang birthday o sa iyang Ginoong mga plano po siyang kinabuhi. Kabay pa Ginoo ikaw gyud magapanalangin. Daghan pa nga mga birthday sa iyang ma-enjoy sa iyang kinabuhi. Kabay pa Ginoong ikaw magapadayon sa pag-uban kaniya sa iyang mga plano o mga lakang. We are praying for VJ. Salamat nga nangin part ko sa Ginoo nining among online nga pagtuon o pagsimba Ginoo. We're praying for those who are not with us. Sometimes Ginoo masubo tungod nga dili namo sila makauban, dili namo sila makita gyud physically face to face. Pero Ginoo nagaampo kami nga mahuman na kaning sitwasyon namo. Later on we can gather ourselves together again to worship you together as a group. Ampo kami sa mga ginatubang nga mga projects, mga plano labi na sa church building, sa mga taong involved. Kabay pag ikaw magalihok nining tanan tabangan nimo Ginoo, sila Brother Ever, sila Joy, sila Mamang, mga older ladies Ginoo nga naay mga bahin ining pag renovate Ginoo, labi na gid sa luti sa ilang igsuon. Kabay pa Ginoo ikaw gyud magatandog sa kasing-kasing usab. Nagaampo kami Ginoo sa mga ginatubang namo, labi na gid Ginoo sa mga teachers. Nakita namo Ginoo kung sa kalisod sing ilang ginatubang mga responsibilidad. Also with us nga ang mga transactions na naka-online, we are praying for Joy sa iyang trabaho po dito sa Malungan. We're praying sa mga kauban, kabay pa Ginoo ikaw gyud magauban sa ilaha ug magapanalangin sa gihapon. Salamat Ginoo nga sa simple nga paagi makaalagad kami makasimba kanimo katuon sa imong pulong. Kabay pa Ginoo nga tugutan nimo kami nga ang among kinabuhi magamit para sa imong kahimayaan. Lord, walay laing pinakamalipayon Ginoo nga kinabuhi ni kalibutan kundi ang consciousness nga we are being useful Ginoo diha kanimo. You have blessed us to become a blessing to others. So salamat Ginoo nining panahon karon, bani Ginoo kami may mga alampuanan kami Ginoo nga dili namo mahinambit karon gabi. Please be with us sa among pag pray sa imuha personally, sa among mga quiet time, sa among mga personal prayer time Ginoo. Please be with us and guide us. We commit ourselves unto you tonight. Uban ni among pagpahulay, uban ni Ginoo nga among mga kinabuhi, ubaning mga mahal namo sa kinabuhi. Natugyan namo kani Ginoo tungod na kahibalo kami nga ikaw lamang labaw gamhana namo Ginoo nga arang makatabang o makatubag sa among mga pagampo. All these things we pray with thanksgiving in our hearts in the mighty and loving name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you.